Ako si Teacher Erica, ang makakasama nyo upang gabayan kayo sa asignaturang Pilipino. Kaya naman mga bata, siguraduhin nakahanda na ang inyong mga ballpen, malinis na papel, at ang inyong module. Dahil sisimulan na natin ang pag-aaral ng Pilipino, kung saan ikaw ay sigurado matututo. Handa ka na ba? Tara! Sa nakaraang aralin ay natutunan ninyo ang tungkol sa pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, uok, o pangyayari. Bago tayo dumako sa susunod na aralin, gawin muna ang gawain ito. Sa gawain ito, susulat kayo ng salitang naglalarawan sa mga ibibigay kong pangalan. Gagawin niyo ito sa inyong sagutang papel. Una, Baguio City. Narito ang maaaring maging sagot. Baguio City, malamig. Pangalawa, ulan. Narito ang maaaring maging sagot. Ulan, malambot. Tatlo, tigre. Narito ang maaaring maging sagot. Tigre, mabangis. Pang-apat, Maria. Narito ang maaaring maging sagot. Maria, maganda. Panghuling salita, Pasko. Narito ang maaaring maging sagot. Pasko, masaya. Magaling, binabati ko kayo. Ngayon naman ay pakinggan ang tulang aking babasahin. Bukod Tangi ni Gladylyn Joy H. Deleguin ng Balaypay Elementary School. Si Brenda ay masipag na bata. Siya ay maaasahan talaga. Tunay na babait na dalaga. Maganda ang ugali niya. Malinis maglaba si Brenda. Palaging maayos rin ang bahay nila. Sadyang masinop siya. Lubos na nagpapasalamat si ama't ina. Napapansin ba ninyo ang mga salitang nakalimbag na itim? May salungguhit, may bilog, nakakahon, at ang nakapahilig na sa mga salita. Ano kaya ang meron sa kanila? Ngayon ay sasagutin niyo naman ang sumusunod na mga katanungan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una, anong bahagi ng pananalita ang itim ang pagkakalimbag? Ito ba ay pang-uri? Tama. Magaling. Pangalawang katanungan, anong bahagi ng pananalita ang may salungguhit?
Kung ang sagot mo ay pangalan, tama. Pangatlong katanungan. Anong bahagi ng pananalita ang may bilog? Panghalip rin ba ang iyong sagot? Magaling! Pang-apat na katanungan. Anong bahagi naman ng pananalita ang nakakahon? Kung ang sagot mo ay pandiwa, ikaw ay tama. Panghuling katanungan, anong bahagi ng pananalita ang nakapahimik? Pang-abay ba ang iyong sagot? Magaling! Mahalagang alam mo ang kaibahan sa bawat bahagi ng pananalita upang madali mong makilala ang mga ito. Sa araling ito, inyong matututunan ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Bago natin isa-isahin ang mga halimbawang pangungusap sa tula, ay pag-aralan niyo muna ang Venn diagram. Gabay niyo ito para matukoy ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Pakatandaan niyo na ang kanilang pagkakaiba ay makikita sa mga salitang inilalarawan ng mga ito. Ang pang-abay ay naglalarawan sa mga salitang pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Samantalang ang pang-uri naman ay salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Tandaan nyo, ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. At ang pang-uri naman ay naglalarawan sa pangalan at panghalip. Madali lang matandaan dahil ang pang-abay ay naglalarawan sa tatlong bahagi ng pananalita. Samantala, ang pang-uri naman ay naglalarawan sa dalawa lang na bahagi ng pananalita. Lagi ninyong tandaan, ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa bahagi ng pananalita na pandiwa, pang-uri, at pang-abay. Samantalang, ang pang-uri naman ay salitang naglalarawan sa bahagi ng pananalita pangalan, at panghalip. Ngayon ay isa-isahin na natin ang mga pangungusap sa tula nating binasa kanina upang makita ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Ang mga salitang itim ang pagkakalimbag ay ginamit na pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa mga bahagi ng pananalita na pangalan at panghalip. Narito ang unang pangungusap. Si Brenda ay masipag na bata. Ang salitang masipag ay inilalarawan ang pangalan na bata. Sa makatuwid, ang masipag ay ginamit bilang pang-uri dahil ang kanyang inilalarawan ay pangalan. Pangalawa, siya ay maaasahan talaga. Ang salitang siya ay naglalarawan sa salitang maaasahan. Ang salitang siya ay isang panghalip, kaya ang maaasahan ay ginamit na pang-uri dahil ang inilalarawan nito ay bahagi ng pananalita na panghalip. Ang salitang nakapahimik naman ay ginamit na pang-abay. Ang
pang-abay ay salitang naglalarawan sa mga bahagi ng pananalita na pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Narito ang pangungusap. Malinis maglaba si Brenda. Ang salitang maglaba ay inilalarawan ng malinis. Ang maglaba ay pandiwa, kaya ang malinis ay ginamit na pang-abay dahil inilalarawan niya ang pandiwa na maglaba. Pangalawang pangungusap, palaging maayos rin ang bahay nila. Ang salitang maayos ay naglalarawan salitang palagi. Ang salitang palagi ay isang pang-uri. Pangatlong pangungusap, lubos na nagpapasalamat si ama't ina. Ang salitang nagpapasalamat ay naglalarawan sa salitang lubos. Ang salitang lubos ay isang pang-abay. Huwag kalimutang tingnan mabuti ang mga salita at ang inilalarawan nito upang malaman nyo kung ito ay pang-abay o pang-uri. Narito pa ang ilang halimbawa upang mas maunawaan mo at mas makita mong malinaw ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri sa pamamagitan ng pagsulit sa mga salitang inilalarawan ito. Una, masayang tinanggap ng mga bata ang regalong mula kay lolo. Inilalarawan, tinanggap. Ang salitang masaya ay naglalarawan sa salitang tinanggap. Ito ay isang pandiwa, kaya ang salitang masaya ay ginamit na pang-abay sa pangungusap na ito. Susunod na pangungusap, masaya ang mga bata sa natanggap nilang regalo mula kay lolo. Inilalarawan, bata. Ang salitang masaya ay naglalarawan sa salitang bata. Ito ay isang pangalan. Kaya ang salitang masaya ay ginamit na pang-uri sa pangungusap. Talagang tahimik ang mga bata sa loob ng silid-aralan. Inilalarawan, talaga. Ang salitang tahimik ay naglalarawan sa salitang talaga. Ito ay isang pang-uri, kaya ang salitang tahimik ay ginamit na pang-abay sa pangungusap. Susunod, sila ay tahimik sa loob ng silid-aralan. Inilalarawan, sila. Ang salitang tahimik ay naglalarawan sa salitang sila. Ito ay isang panghalik, kaya ang salitang tahimik ay ginamit na pang-uri sa pangungusap. Susunod na pangungusap, ang pipit ay isang malayang ibon. Inilalarawan, ibon. Ang salitang malayang ay naglalarawan sa salitang ibon. Ito ay isang pangalan. Kaya, ang salitang malayang ay ginamit na pang-uri sa pangungusap. Malayang lumilipad sa kagubatan ang ibong pipit. Inilalarawan, lumilipad. Ang salitang malayang ay naglalarawan sa salitang lumilipad. Ito ay isang pandiwa, kaya ang salitang malayang ay ginamit na pang-abay sa pangungusap. Sunod, si Rina ay matalinong sumagot. Nilalarawan, sumagot. Ang salitang matalino ay naglalarawan sa salitang sumagot. Ito ay isang pandiwa,
Kaya ang salitang matalino ay ginamit na pang-abay sa pangungusap. Halimbawa, si Rina ay matalinong dalaga. Ilalarawan, dalaga. Ang salitang matalino ay naglalarawan sa salitang dalaga. Ito ay isang pangalan. Kaya ang salitang matalino ay ginamit na panguri sa pangungusap. Para masukat natin ang inyong natutunan, narito ang mga gawain. Una, tukuyin ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri sa pamamagitan ng pagbilog sa salitang inilalarawan ng salitang nasa loob ng kahon at isulat sa padlang bago ang bawat bilang kung ang salita ay ginamit na pang-abay o pang-uri. Para sa unang bilang, pinuntahan nila ang magandang parke. Kung ang binilugan mo ay salitang parke at ang isinulat mo ay pang-uri, ikaw ay tama. Pangalawa, si Berto ay isang matiyagang bata. Kung ang binilugan mo ay ang salitang bata at pang-uri ang iyong isinulat, magaling, tama ang iyong sagot. Pangatlo, nag-aaral ng mabuti si Ella para sa nalalapit na pagsusulit. Kung ang binilugan mo ay nag-aaral at ang isinulat mo ay pang-abay, binabati kita. Tama ang iyong kasagutan. Ikaapat, nilinisan ng maigi ang buong bahay ni Tina. Kung ang binilugan mo ay salitang nilinisan at ang isinulat mo ay pang-abay, tama ang iyong sagot. Panghuling bilang, ang kwento ni Selma ay madaling intindihin. Kung ang binilugan mo ay ang salitang intindihin at ang isinulat mo ay pang-abay, tama. Para naman sa ikalawang gawain, basahin mabuti ang bawat pangungusap. Kilalanin ang mga inilalarawan ng pang-abay o pang-uri. Saka uriin kung anong bahagi ng pananalita ito. Kopyahin at punan ang talahanayan sa iyong sagutang papel. Una, masipag na ama si June. Pangalawa, si Lani ay masayahing bata. Pangatlo, maagang dumating sa palengke si Aling Nena. Pang-apat, magulo ang kanyang mga libro sa ibabaw ng mesa. Panglima, ang anak ng kapitbahay namin ay matalino. Narito ang mga sagot. Para naman sa inyong pagtataya, basahin mabuti ang bawat pangungusap at suriin ang mga pahiwatig. Pagkatapos sa iyong sagutang papel, kopyahin at punan ang concept map upang tukuyin ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Sa unang bilang, titik A, dahan-dahang ibinuhos niya ang kape sa tasa. Titik B, dahan-dahan siya habang ibinubuhos ang kape sa tasa. Sa anong titik kaya pang-abay ginamit ang salita? Ito ba ang iyong kasagutan? Magaling. Naman sa ikalawang bilang, titik A,
A. Maliwanag ang mga layunin ng punong guro sa kanyang paliwanag. Titik B. Nagpaliwanag ng maliwanag ang punong guro tungkol sa kanyang layunin. Ito ba ang iyong kasagutan? Magaling! Pangatlo, titik A. Ang matiyagang mag-aral ay nagtatagumpay. Titik B. Talagang matiyagang nag-aaral ang mag-aaral upang magtagumpay. Ito ba ang iyong kasagutan? Magaling! Pang-apat, sa titik A, madaling tinapos ni Andy ang module sa math. Titik B, madali ang module sa math para kay Andy, kaya tinapos na niya ito kaagad. Ito ba ang iyong kasagutan? Tama! Ang huling bilang, titik A, masiglang sinagot ni Kagawad G ang tanong ni Kapitan Al. Ba, ang tanong ni Kapitan Al ay sinagot ng masiglang kagawad. Ito ba ang iyong kasagutan? Tama! Binabati ko kayo! Binabati ko kayo mga bata dahil mahusay ninyong natutunan ang kaibahan ng pang-abay at pang-uli. Tunay ninyong ipinakita ang husay at galing ng isang batang Pilipino. Para naman sa inyong takdang aralin, bisitahin ang link sa ibaba at sagutin ang mga tanong sa kahon. Hanggang sa muli nating pagkikita, siguradong marami pa kayong matututunan. Ako, si Teacher Erica na nagsasabing, huwagi ang batang may alam. Paalam!